Papasok na nga po ang Phoenix Suns sa All-Star break na mayroong record 26 wins, 28 losses bilang number 11 sa West. Ibig sabihin kung sakali mang nagtapos ngayong araw ang regular season, hindi sila pasok sa play-in tournament. Mabuti na lang meron pa ring natitirang 28 games para makabawi at umangat sila sa standings muli. Pero sa performance nga po ng team ngayon, mukhang mahihirapan silang magawa ito, lalo pat hirap nga silang manalo laban sa mga lehitimong contender kagaya ng Houston Rockets, Denver Nuggets at syempre iba pa na siyang nagbigay ng kasalukuyang 3-game lose streak. Kaya ilang mga analyst na rin naman ang naniniwala na ang Phoenix Suns ang nabuong worst super team sa history ng NBA. Sa kabila ng pagkakaroon ng tatlong superstar na merong malalaking kontratang hawak at napakalaking bayad, hirap nga silang makakuha ng panalo. Tuluyan na rin naman nga pong nasira ng injury ang kanilang chemistry, kaya hindi na nakapagtataka kung mabubuwag ang Big Three ito sa darating na off-season. Samantala, kahit man natalo ang Los Angeles Lakers kahapon, nasigurado din naman nga po ng kanilang team ang pang-5 pwesto sa Western Conference bago ang All-Star break. Dito nga magkakaroon ng pagkakataon ng lahat na makapagpahinga at makarecover sa injury. Mismong si Luka Doncic na ang nagsabi hindi lang naman ang kanyang katawan ng pagpapahingahin ito bagkus magkakaroon siya ng break ang kanyang isip sa dami ng nangyari sa kanya ng mga nagdaang linggo, at sinisigurado nito na once na magtapos na ang All-Star break, mas magiging handa na siya sa paglalaro sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, binabalakan ng kampo ni Luka na gayahin nito ang conditioning ni LeBron. Sa madaling salita, balak nga po nilang palakasin, patibayin ang katawan nito upang sabay syempre sa mga players ng Lakers once na mag-resume na ang laro. Para nga sa inyong kalaman, meron na lang nga pong natitirang 30 games ang Lakers bago ang postseason, kaya kailangan talaga ni Doncic na maging fit at ready kung gusto nilang maging competitive. Sa kabilang banda, matapos lamang nga po mga idol na magtala si Paul George ng 2 points sa loob ng 37 minutes na playing time sa naging game ng Philadelphia at Brooklyn Nets, trending nga po siya ngayon ng husto ang kanyang pangalan sa social media. Halos lahat binabati ko siya dahil hindi nga ito napapanindigan ng pagiging isang star player. Bukod dyan, nagkaroon rin naman nga ito ng career low since unang pagkakataon sa kanyang career, nag-average siya ng 16 points a game na siyang pinakamababa niyang average simula 2013. Kaya sunod-sunod na batikos nga po ang kanyang tinatanggap. May ilang mga fans na rin naman ang nagsabi na nakaligtas ang Golden State sa kanya. Kung inyong ang matatandaan, isa ang Warriors sa mga teams na nakipag-agawan sa pagkuha sa nagdaang off-season at maging sa trade deadline. Mabuti na lang, mas pinili nga nilang kunin si Jimmy Butler na nagkakaroon ng napakalaking impact ngayon at hindi ganun ka-injury prone. Sa madaling salita, tama lamang ang ginawang desisyon ni Mike Dunleavy ngayong off-season.